KLX 150BF versus WR155. Sino ang mas sulit bilhin sa dalawa? Itong mga dalawang motor na to ay pareho itong malalakas at may mapupormang dating. Itong mga dual sport na mga motor na pwedeng-pwede sa mga pang-trail. Pag-uusapan natin ang kanilang mga specs and features, pati na rin ang kanilang mga presyo, kung bakit at alin sa dalawa ang mas sulit bilhin. Pero bago ang lahat ay pasubscribe mo na sa aking YouTube channel at pa-click na rin sa notification bell at pa-follow na rin sa aking Facebook page at TikTok account RGKoy TV para maging updated kayo sa mga susunod na upload natin ng mga videos patungkol sa mga motors. Alright, let's go! KLX 150BF at ang WR155 ay parehong may mga malalakas na makina. Parehong may magagandang forma at magagandang mga suspensions at engine specs. Pero ano nga ba ang kanilang mga engine specs? Ano nga ba ang pinagkaiba sa dalawang motor? Pareho itong may mga malalakas at may magagandang bearings na bagay sa kanyang forma. Ang KLX 150BF, pagdating sa kanilang engine, ito ay naka single cylinder, 4-stroke, 2-valve, naka single overhead cam at naka air-cooled. Same sa WR155 na naka single cylinder, 4-stroke, naka 4-valve at naka liquid cooled na merong single overhead cam. Ang advantage lang sa WR155 ay naka VVA engine. Pagdating sa kanilang engine displacement, ang KLX 150 ay merong 144cc compared to WR155 ay merong 155cc. Pagdating sa kanilang fuel tank capacity, ang KLX 150BF ay kayang kumarga ng 7 liters. Samantalang ang WR155 ay kayang kumarga ng 8.1 liters. So mas marami ang may kargang gasolina sa WR155. Pero sa 7 liters ng karga ng KLX ay medyo malayo ka na nang mararating kung naka full tank ka. Pagdating sa kanilang bore stroke, ang KLX ay mayroong 58.0mm by 54.4mm samantalang ang WR155 ay mayroong 58.0 by 58.7mm. Pagdating sa kanilang compression ratio, ang KLX ay mayroong compression ratio na 9.5:1 samantalang ang WR155 ay mayroong 11.6:1. Itong mga motor na to is dinisenyo ito na mga gagaan dahil design ito for off-road, for trail. So yung mga motor na gagamitin sa mga ganyang ang condition na daan ay mga magagaan. So ang KLX ay merong bigat na 118 kg. Samantalang ang WR155 ay merong bigat na 134 kg. So mas mabigat ang WR155. So mas mahirap ito sa mga trail dahil minsan sa trail ay kailangan mong buhatin yung motor. Merong mahirap na daan na kailangan buhatin. So mas advantage dito ang KLX dahil naka 118 kg lamang siya. Mas mabigat lang siya ng 1 kilo ang KLX kumpara sa CRF. Pagdating sa kanilang ground clearance, ang KLX 150BF ay merong 295mm. Samantalang ang WR155 ay merong 245mm. So mas mababa ang ground clearance ng WR155 kumpara sa KLX. So mas advantage ang KLX kung dadaan ka sa may mga malalaking bato or mga matataas na humps. Ang KLX ay merong height na 1,153mm samantalang ang WR155 ay meron height na 1,200. So mas mataas ang height ng WR155 kumpara sa KLX. Pagdating sa kanilang length, meron ang KLX ng 2,070mm samantalang ang WR155 ay merong 2,145mm. So napakalaking diferensya ng kanilang haba sa motor. Mas mahaba yung WR kaya mabigat siya. Pagdating sa kanilang wheelbase, ang KLX ay merong 1,340mm samantalang ang WR155 ay merong 1,430mm. Pagdating sa kanilang width, yung lapad ng motor, ang KLX ay merong 950mm samantalang ang WR155 ay merong 840mm na lapad. So mas malapad ang KLX kumpara sa WR155. Pagdating sa kanilang seat height, dito nagkakatalo itong mga motor na to. Kailangan to sa mga nagti-trail rides kasi dapat sa trail rides yung abot mo lang talaga kasi pag yung tumukod ka ay hindi ka talaga matutumbang kapag nakatukod ka kaagad. So kung mas abot mo yung motor, so mas easy yung pagtukod mo. Ang KLX ay merong seat height na 870mm samantalang ang WR155 ay merong 818mm. So mas mataas ang WR155 kumpara sa KLX. So mas plus points ang KLX dito. Pagdating sa kanilang fuel system, dito sila nagkakatalo dahil ang KLX ay merong fuel system na naka-carb type samantalang ang WR155 ay naka-fuel injected system naman. Alam naman natin na pagdating sa fuel system na naka-FI, mas tipid ito sa gasolina. So mas advantage ang WR155. Tingnan nga natin kung gaano kalayo ang maitatakbo nila dahil sa KLX naka-carb pero sa WR naka-FI. So tingnan natin, ang KLX 150BF ay kayang kumonsumo ng gasolina ng 38 kilometers per liter kada 1 litro ng gasolina. Pagdating sa WR155
ay mayroong 46.6 km per liter. So napakalayo ng diferensya. Napakalayo ng maitakbo mo sa 1 litro sa WR155. Kahit mas malaki ito ng engine displacement. So sa engine displacement, ang KLX 150BF ay mayroon lamang na 144cc. Pero sa WR mayroong 155cc. Pero nagkakatalo sila sa fuel consumption. Dahil ang KLX ay kayang tumakbo ng 38 km. Pero ang WR155 na mayroong mas malaki ang kanyang displacement. Pero napakatipid niya dahil kaya niyang tumakbo ng 46.6 km. So napaka-fuel efficient talaga ng WR155. Ito yung advantage pag naka-fuel injected system ka na dahil mas matipid yung motor mo kumpara sa mga decarburador. Kanilang mga gulong ay pareha silang mayroong 21 sa harap at sa likod ay mayroong 18 na gulong. So nakikita nyo na kung ano yung kanilang diferensya, ano yung kanilang mga advantage at disadvantage sa mga motor. Pero kung sa money wise tayo, ang KLX ay mayroong presyong 132,400 as of this moment, August 2023. Samantalang ang WR155 ay mayroong presyo na 169,000. So napakalaki ng diferensya ng WR155. Napakamahal talaga ng WR155. Kung money wise kayo, doon na lang kayo sa KLX. Pero kung KLX tapos CRF ang pagpipilian, doon na lang kayo sa CRF. Pero mas mura talaga ang KLX kasi naka-decarburador pa rin siya. Pero advantage sa KLX, naka-verted fork na, samantalang WR155 ay naka-telescopic fork pa rin. Pero advantage sa WR155 ay naka-dual channel ABS. So guys, kung mamimili kayo sa dalawang motor na to, depende na lang sa inyo kung saan mag-fit or ano yung hinahanap mo sa motor. Kung hanap mo ba yung mura pero takaw naman sa gasolina or yung mas mahal pero matipid sa gasolina. Pero ang kaso nga lang, mas mabigat ito sa pang-trail. At kung bibili na lang kayo ng motor na for trail purposes only, mas maganda yung KLX kasi mura siya, hindi masakit sa bulsa. Dahil kapag trail ay alam naman natin na medyo magiging harsh talaga yung tinatakbo ng motor kasi dadaan siya sa mga hirap na daan. So magiging harsh yung paggamit natin sa motor. Pero depende na lang sa inyo kung meron kayong maraming pera, go kayo sa WR155 dahil may malaki itong engine at napaka-fuel efficient sa motor na ito. So yun naman guys, makatulong sa inyo itong video na to na makapagpili kayo ng motor na pabagay sa inyo. Pero itong mga motor na ito ay pareha itong dual sport. Yun lamang ang pag-uusapan sa motor na ito. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at mag-click sa notification bell para updated ka sa mga susunod na upload natin na video. Alright, let's go. Ride safe.